Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Thank you for joining me today, especially ang ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig. At ganoon na rin yung ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ilang araw po tayong hindi nakapaggawa ng aking video at lulubos-lubosin natin. Dalawang sunod na video ang gagawin natin today para magkaroon tayo ng mga komento dito sa mga bagong lumalabas na mga controversies. At isa nga dyan, yung nag-viral video tungkol dito sa allegedly pananakit ni Pulong Duterte sa isang tinatawag na bugalu or bugaw. Itong nagngangalang Mr. Moreno na nangyari dyan sa Davao sa isang bar. At before that, doon po sa ngayon lang nakapasyal dito sa channel ko, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. At baka pwede natin i-share itong ating vlog para maraming makarinig at makaalam tungkol sa ating mga discussions dito sa aking munting channel. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, as usual, itong ating EJ Morse prayer ay aking i-recite once again. At isa ritong dapat matamaan ay itong si Pulong Duterte. Dahil itong ating EJ Morse prayer, alam naman natin, ito ay patungkol sa mga public servants, sa mga manggagawa sa pamahalaan na nakakalimot at hindi ginagawa ng tama ang kanilang mga trabaho at nagiging mga arugante. Anyway, here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arugante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. So ayan po, at tuloy-tuloy na tayo. Yun nga ang gusto natin i-discuss ngayon, yung naging viral na video na kung saan ipinapakita na itong si Pulong Duterte ay sinakta ng isang sinasabing negosyante daw siya at nagngangalang Moreno. Ito ay kitang-kita doon sa CCTV. Although of course, from our vantage point na ilang sali na yung video, ay medyo malabo siya. Pero yung build ng katawan niya ay mukhang si Pulong Duterte nga. Pero hindi natin pa pwede i-confirm na 100% na siya ngayon. But then again, ang nakakapagtaka lang dito, yung latest interview ni Pulong Duterte ay hindi naman niya talaga dininay. Hindi niya dininay ng straightforward yung video na yan. Kung di sinabi niya na matagal na ito nangyari at kayo na bahala, sabi niyo sa mga botante dyan sa Davao City, kung kayo ay boboto pa rin sa akin. So, ibig sabihin, hindi niya talaga diretsong kayang i-deny na hindi siya yun. At sinabi niya nga na kasalukuyan daw, ina-authenticate yung video ng kanyang lawyer. So, dahil nga dyan sa nangyari niyan, at dahil dyan sa sinasabi ni Pulong Duterte, mukhang ang atake nila dito ay yung pagiging authentic ng video, ng CCTV. So, yun ang magiging depensa nila sa tingin ko. At siguro, palalabasin nila na ang taong nandoon na hindi siya. Kung hindi magiging klaro ang mukha. But of course, may expertise naman ang ating mga kapulisan dyan. Ganun na rin sa NBI. Kung talaga i-deny niya yan, ay kayang i-prove ng ating mga pulis at ng ating NBI kung yan nga ay authentic o hindi. Pero sa tingin ko, dahil ang sinabi niya lang ay ino-authenticate yung video, pero hindi niya sinabi, hindi niya dininay na siya yun at nangyari yung pangyayari na yan.
Ang ibig sabihin lang niyan, mukhang ang pinaghahandaan lang ng depensa ay yung authenticity or kung ano man yung kalabuan nung video na yan. Mukhang doon sila magka-capitalize, doon sila babanat ng depensa nila. Although sabi ko nga, kung ikaw naman ay wala ka ng clout at wala ka ng hawak sa NBI, wala ka ng clout sa police, lalabas at lalabas ang katotohanan tungkol sa video na yan. Kasi nung panahon na sila ang nasa pwesto, nako, napakadaling i-deny niyan. Kung nakaupo ang tatay niya bilang presidente, yung mga ganyang klase ebidensya, kayang-kayang i-deny yan. Kayang-kayang gawa ng paraan yan, whether sa policeman or sa NBI. Nakita nyo naman kung paanong pinalusot yung sinasabi nga ni Senator Trillanes na pinarating na mga droga or yung nasa magnetic lifter na ilang kilong shabu ang dumating, pero lusot-lusot lahat yan, tagus-tagusan yan. Walang nagawa ang pulis, walang nagawa ang NBI, pati yung customs mismo, customs sa pulis, walang nagawa. Ganon sila ka-powerful nung araw. So, ibig sabihin, kung itong pangyayaring ito ay nangyari nung panahon na nakaupo pa ang tatay niya bilang presidente, wala na to. Walang mangyayari sa kaso na to. Kaya lang, sa ngayon, iba na ang sitwasyon nila at dito may paglalagyan siya kung talagang tutuluyan nung tao na idemanda siya dito sa pananakit niya at pagbabanta, sabi ng tao na, at makikita doon sa video na may hawak siyang mukhang kutsilyo at binabaliktad niya lang, pasuntok niyang ginagawa na nakabaliktad yung kutsilyo doon sa katawan nung tao na kanyang sinasaktan. Pero kitang-kita rin na ilang beses niyang hinedbat. Hindi natin ugali yung gumawa ng konklusyon. Pero kitang-kita rito kung anong klaseng pagpapalaki ang ginawa ni Digong Duterte sa kanyang mga anak. Kitang-kita rito. Kahit na doon kay Kitty Duterte, kung makamura, gano'n na lang. Ibig sabihin, kung tayo ay entertainin pa rin natin sa pag-iisip natin na gusto pa rin natin maging presidente itong si Sara Duterte sa 2028, pag-isipan nating maigi. Although hindi natin maalis yan doon sa mga talagang tagahanga nila, pero base sa mga nakikita natin sa mga ginagawa nitong mga magkakapatid na to, at of course yung tatay nila nandoon na nga sa The Hague para harapin yung kasong crime against humanity, na kung saan nga itong nanganganib din na maaresto itong si Sara Duterte at sila Bongo at ganoon ni si Bato de la Rosa. Makikita natin kung anong klaseng pag-uugali ang pinapakita nitong mga Dutertes. Magmula sa ama hanggang doon sa pinakabatang anak. So, ang katanungan nga dito, mga kapatid, mga kababayan, gusto ba natin ng ganitong klaseng mga opisyal ng gobyerno? Especially kung pinakamataas na pwesto sa gobyerno yung pagiging presidente. Kasi hanggang ngayon, itong si Sara Duterte, kumpiyansang-kumpiyansa siya na very popular pa siya at pwedeng-pwede siyang tumakbo bilang presidente sa 2028. Oh, no! Lalong-lalo na itong huling survey na lumalabas na umangat ang kanyang popularity. What? At medyo nag-dip ng konti yung popularity ni PBBM. Although, of course, survey lang yan. Hindi naman natin alam kung gaano kalaki yung, siguro mga 2,000, 3,000 katao lang yan. Minsan 1,000, ano lang yan, people ang sinusurvey. So, hindi mo rin masasabi na talagang yan ay magre-represent ng kabuuan ng population ng Pilipinas. Hindi natin masasabing very accurate ang lahat ng survey. At hindi rin natin masasabi na very honest ang lahat ng survey.
So, ang akin lang, dapat mamulat tayo mga kapatid, mga kababayan, na ito ba talaga ang gusto natin maging leader? Ito ba talaga ang gusto nating mga magiging uupo sa pinakamataas sa pwesto dito sa ating gobyerno, yung mga ganitong klaseng tao? Pinakita ni Sara Duterte kung anong klaseng tao siya. Daig pa nila yung mga maton. Kung magbanta ng buhay, kung magmura sa harapan ng mga tao, sa harapan ng media, ganun na lang. And yet, kung magsalita sila sa entablado, gaya nung ginawa niya doon sa Manila, yung pagsasalita niya doon sa rally, sa campaign ni Isko Moreno, ay para bang talagang napakalinis nila. Wala sila dapat ikahiya sa mga ikinikilos nila. At binanata ng todo itong mga sila Congressman Abante, sila Congressman Chua, at may isa pa na nakalimutan ko na ang pangalan. At ang mga pinapakita nila doon, ang mga minumuestra nila, kung ano yung mga pinagsasabi nila doon, ay hindi gawa ng isang normal na tao na may mataas na pinag-aralan. Sabihin mo ba naman na isilaksak mo itong mansanas na to sa bibig ni sa bunganga nitong si Congressman Chua hanggang sa mamatay? Hindi naangkop na mga salita na nanggagaling sa isang Vice President na naghahangad na maging presidente ng Pilipinas. Mga kapatid, mga kababayan. Kaya nakakatakot kung itong ganitong klase ng mga tao, ganitong klase ng personalidad, ang uupo diyan sa pinakamataas na pwesto. Mabuti na nga lang at meron tayo ngayon presidente na hindi ganoon ka-confrontational. Kasi kung itong si PBBM ay katulad ng kanyang ama at ganyan mag-aarte itong mga kanyang katunggali sa politika, may paglalagyan itong mga ito. Pero siguro nga dahil na rin sa history, dahil na rin sa mga naranasan nitong si PBBM sa mga nangyari sa kanila, sa kanilang pamilya, totally ibang-iba ang pagkatao niya na ipinapakita as against doon sa pagkatao, yung tapang ng kanyang ama na ipinakita nung araw. Si PBBM, napakaamo, napakabait. Ang problema, sinasamantala siya itong mga kalaban niya sa politika. Balikan natin ulit si Pulong Duterte. Alam naman natin ito si Pulong Duterte ay nagmamadaling umalis ito nung maaresto si Digong Duterte at lumipad, dineclare niya sa kanyang leave of absence niya sa Kongreso na 16 countries ang pupuntahan niya, 17 pa yata, pang 17 yung the Netherlands. So, ano ang pwede niyang gawin diyan sa 17 or 16 countries na pinuntahan niya? Na kung tutuusin, dapat dumiretso sa the Netherlands dahil nandun ang tatay niya. Dapat ang concern niya ron, tingnan ang kalagayan ng ama niya na matanda na, 80 years old. At alam naman natin na marami nang nararamdamang sakit sa katawan. Pero pinili niya na lumipad sa iba't ibang bansa. Maraming nagsasabi dyan na maaaring tiningnan niya yung mga bansa na yan kung saan welcome yung kanilang kayamanan. What? Marami nagsasabi na namili siya ng bansa para hindi rin mahirap matrace, para mahirap din matrace kung saan niya i-deposit yung mga pera na kanilang tinatago. What? May mga ganyang opinion. Ngayon, may isa pang opinion na sinasabi nga na nagiging lalong mainitin ang ulo nitong si Pulong Duterte dahil nga sa kinalalagyan nila ngayon na unang-una nga nakakulong ang kanyang tatay doon sa Netherlands at nanganganib na yung demanda sa kanila ni former Senator Sonny Trillanes ay mag-prosper at magkaroon siya ng warrant of arrest. Kasama na rin si Mans Carpio na asawa ni Sara Duterte. At hindi basta-basta maliit na kaso ang haharapin niya. Dahil ito ay halagang milyong-milyong droga
na sinasabing pinalusot nila diyan sa Bureau of Customs. Kaya sabi nga nila, kaya nagkakaganito na itong si Pulong Duterte, nagiging mainitin na ulo at wala na rin sa lugar makikilos, katulad na rin Sara Duterte, na pumunta nga doon sa campaign rally ni Isko Moreno, pero inuna niya or wala siyang ginawa doon kundi magpakita siya ng tapang niya sa entablado at insultuhin yung mga congressmen. Nalimutan niya na i-endorso yung dapat niyang i-endorso na si Isko Moreno. Masyado siyang nadala nung kanyang damdamin na dapat na ipakita niya yung kanyang galit, yung kanyang tapang doon sa mga congressmen na kagalit niya. Itong mga congressmen na nag-imbestiga hanggang siya ay ma-impeach. Ito nga sila Congressman Abante at sila Congressman Chua. Wala siyang ipinakita dong maganda kundi yung galit niya, yung puot, yung hatred, at yung tapang niya. Kulang na lang maghamon ng away. Yun na lang ang kulang eh. Sinasabi niya nga na ako, sanay ako makipag-away. Pwede ako makipag-away sa kanal. Ganun siya magsalita, parang hindi abogado. Parang hindi vice president. Kulang na lang nga, sabihin kay Congressman Abante at Congressman Chua, magsuntukan tayo dito sa kanal. Kulang na lang sabihin yun. Okay, balikan uli natin yung kay Pulong. Yung kay Pulong Duterte naman, yung nangyari doon sa club, Hearsay Gastropub, parang yun ang pangalan. Hindi niya nga dininay na straightforward. Hindi niya dininay. Kaya mukhang may katotohanan talaga itong nangyari nito. Although sabi nga niya, matagal-tagal na, nung Pebrero pa daw nangyari yan. Ayan na, lumabas na, di ba? Oo, lumabas na. So, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan, taka. Okay. That's the new politics of the Philippines right now. Dirty politics. Okay. Sanay na tayo dyan. Sa akong mga kaigsunan, dabawin nyo. Karon nakakita na po mong video, dugay-dugay na nahitabo. Sige lang. Inyuha gyapong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Ko magbuot o niya giingnan pugko sa abogado kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video. So kay murag nauna man og file ana sa ambot sa IDG ba. Nauna og file sa CIDG ang testimony ang affidavit sa social media usa sa piskal, so di ko kara himo og statement ana kay wala pa mi kadawat og dokumento nga gipailan kog kaso. Pero regardless, kung Pebrero pa yan, kung nagdemanda na yung tao, haharapin mo yan. At kung yan ay mag-prosper, isa na naman yan sa mga problema ang haharapin mo, Pulong Duterte. At lalong-lalo ng malaking problema yung parating na demanda ni Sonny Trillanes tungkol sa droga na dumating at pinalusot dyan sa Bureau of Customs. So, mga kapatid, mga kababayan, again, papaalala ko sa inyo na dito sa ating bansa, nandito na tayo sa age ng technology. Tumaas na ang antas ng mga Pilipino na may pinag-aralan. Tumataas na ang antas ng ating pinag-aralan. Mas dumadami na ang taong may pinag-aralan. Lumalawak na ang knowledge ng tao. Kaya ang katanungan, gusto ba natin ng mga ganitong klaseng tao na mag-lead, na maging mga opisyal ng gobyerno, na parang hindi nakapag-aral? Parang walang mga good manners and right conduct. Wala silang pinapakita ng kabutihang asal. Yan ba ang gusto nating mamuno sa ating bansa? Kung yan ang magiging pinuno or magiging opisyal ng ating bansa, bababa ang quality ng ating mga opisyal. Pababa ng pababa, pati na rin sa Senado. Kitang-kita rin natin sa Senado. Yung mga klase ng senador na iniluklok ng taong bayan. Sana naman, yung mga pinakita nila na wala naman talaga silang kakayahan, wala silang ipinakitang malasakit para sa mamamayan,
wala silang contribution sa Senado. Sana naman mga kapatid, mga kababayan, wag na natin iboto uli ang mga ito. At yung mga kakampi nila, mga kaibigan nila, na naghahangad din maging senador, na ganun din wala rin qualifications. Hindi naman natin sinasabi na pag walang pinag-aralan ay hindi na qualified. Merong mga hindi nakatapos ang pag-aaral pero may ulo, may experience at may puso para sa mga tao. May puso para sa mamamayang Pilipino. Pero itong mga ibang tumatakbo rito sa Senado, meron lang popularity. Ang iba dyan, artista dati. Naghahangad na makaupo sa Senado dahil ang idol nila si Robin Padilla. Na isa rin na wala namang nai-contribute ng maayos diyan sa Senado. Kitang-kita naman natin. Siya na mismo ang nagpapakita na wala siyang kakayahan. Nung nakipagdebate ko diyan kay Senator Pimentel, isang tambak ang kanyang mga resource person at hindi makasagot hanggat hindi kumukuha ng sagot doon sa kanyang mga resource person. Okay naman yung may resource person, pero wag naman spoon feeding. Yan ang mali doon. Mag-aral kayo. Pag-aralan nyo ang issue na haharapin ninyo diyan sa Senado. Kaya mga kapatid, mga kabayan, again, sasabihin ko sa inyo, yung mga ganitong klase bang leader ang iuupo natin, walang kakayahan, walang pagsisikap, walang experience, popularity lang ang meron, at ano ang gagawin sa Senado? Ano ang gagawin sa Senado? Hinahangad lang nila yung malaking sweldo, malaking allowances, na tayong mga mamamayang Pilipino ang gagastos dyan. Kaya, mga kapatid, mga kababayan, ito nga si Pulong mismo nagsabi, kayong mga kababayan na nakakita ng video na yan, nasa sa inyo na yan kung iboboto nyo pa rin ako. Para sa akin, mga kapatid, mga kababayan dyan sa Davao, panahon na para magpalit na kayo ng mga leader dyan. Palitan na ang mga leader na hindi naman talaga nagmamalasakit sa inyo. Malaki rin ang issue tungkol dyan sa mga perang ibinagsak dyan sa congressman na yan nung panahon na tatay niya ang nakaupo as president. Nakaupo bilang presidente nung araw, ay malaki ang natanggap ng distrito ni Pulong Duterte na maraming taga Davao nga ang naghahanap doon sa mga projects na ginawa niya dahil sa laki ng budget na ibinagsak dyan. Kung di ako nagkakamali, nasa 51.7 billion pesos na hinahanapan pa kung nasaan napunta. Nagaya na rin sa iskandalo na hinaharap sa impeachment ni Sara Duterte, ay meron din siyang confidential funds na hindi may paliwanag. Ang tatay niya, si President Digong Duterte, ay napakarami ding questionable transactions at karamihan dito sa mga naging advisors niya na nakapaikot sa kanya ay mga Chinese. Na sinasabi nga na limpak-limpak ang kinita dyan sa nangyaring pandemic. Na sila ang nagparating ng mga supplies katulad ng mga face shields at iba pa. Na hindi naging maayos ang pagiging pag-handle at o hindi naging maayos ang pag-procure at na hindi nagkaroon ng mga bidding. Kaya't bilyong-bilyong halaga rin yan na questionable. So mga kapatid, mga kababayan, again, ang tanong, gusto ba natin ng mga ganyang klaseng leader, ganyang mga opisyal ng pamahalaan ang iuupo natin? Panahon na siguro, mga kapatid, mga kababayan, panahon na siguro para mag-isip tayo ng mabuti. Huwag tayong padadala sa popularity, huwag tayong padadala sa mga pamura-mura, sa mga pag-green joke, sa mga patawa, sa mga pasayaw-sayaw. Tama na yung mga ganyang klaseng pang-uuto sa taong bayan. Mag-isip na tayo. Huwag na tayong basta bumoto ng popular na tao
na nakakatuwang tao dahil magaling magpatawa. Gustong-gusto natin dahil sanay sa gutter language. Dahil gustong-gusto natin makakarinig ng mura na hindi natin nadidinig sa ibang tao na nasa mataas na pwesto. Tapos na po yung mga panahon na yan. Pagtulong-tulungan natin, iayos ang gobyerno, ilagay natin yung mga taong nararapat diyan sa pwesto. Kumuha tayo ng medyo may maayos na karakter, mabuting ugali, mayroong pinag-aralan kahit papaano, at tingnan natin yung track record. Yun namang mga tao na po pwede natin pagkatiwalaan, na walang bahid, walang record ng pagnanakaw, etc. Meron naman, marami pa naman Pilipinong ganyan. So mga kapatid, mga kababayan, pagtulong-tulungan natin, kahit dahil tayo rin ang magdurusa kung ganyang klaseng tao pa rin ang iluluklok natin sa pwesto. Hanggang dito lang po muna. Thank you so much for joining me today. At doon sa mga bago lang sa channel ko, paki-subscribe, paki-hit ang notification bell, pati yung like button. At pwede pong paki-share na rin para lumaki ang ating community dito sa aking munting channel. Thank you so much at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayong muli.